Magandang araw mga construct. Itong isa naman na video ipapakita ko sa inyo. Pag-waterproofing ito sa roof deck mga construct. Ang ilalim nito, garahe ng sasakyan. Ito mga construct, makikita ninyo may railing siya na aluminum. Pinapatungan itong mga construct ng mga solar panel. Ngayon mga construct, ang problema dito, nai-stuck ang tubig dito sa ibabaw, tapos bumaba ang ilalim. Kaya ang ginagawa natin mga construct, hindi na ako na sa inyo na ipapakita kung paano lininis. Ginamitan natin itong mga construct ng steel brush, kinuskus yung mga lumot, saka tinanggal yung mga halos kong concrete, saka yung mga crack mga construct na maliliit, hiniwa natin ito para mamasilyahan natin o maplagyan natin yung mga construct. Yan mga construct, mamasilyahan muna natin ng matigas mga construct na pinaghalong simento at saka waterproofing. Ito naman mga construct, makikita niyo yung hinahalo na yon. Nagtapping tayo mga construct kasi malalim nga yung gitna. Ang ginamit natin mga construct, buhangin, simento at saka waterproofing. Yun mga construct ang pinaghalo natin para i-tapping natin dito mga construct, para walang ma-stuck na tubig. Yan mga construct, minamasilyahan na natin lahat na may crack, hairline mga construct, kailangan masilyahan para wala talang pagdadaanan ng tubig. Yan mga construct. Yan mga construct, nagalo na tayo ng pag waterproofing, Plexiband, cementitious, waterproofing mga construct. Yung Plexiband mga construct, hinaluan natin ng simento, isang galon mga construct na Plexiband, 7 kilong simento ang pinaghalo natin. Ngayon, ginamitan natin ng roller. Yan mga construct. First coat pa lang tayo mga construct. Makikita niyo mga construct sa gilid, waterproofing din natin yan. Ang taas niyan mga construct, isang pie galing sa flooring diyan sa wall na yan mga construct, hanggang sa wall, para yung tubig talaga mga construct walang pagdadaanan. May bubong naman siya mga construct, sa ibabaw niyan mga construct may bubong naman, kaya isang pie lang mga construct ang waterproofing natin. Yan. Ang pag-waterproofing pala mga construct, hindi pwede natin na putulin yan o papahiran. Kailangan dire-diretso mga construct ang pagpahid. Ngayon mga construct, naghahalo tayo ng Plexiband at saka yung simento. Yung pinagpapahid natin mga construct sa taas. Nagamit tayo mga construct ng press drill na panghalo para pinong-pino talaga siya. Kasi itong mga construct, pag may buo-buo siya, hindi na pinong haluin. Pag pinahid mo itong mga construct, may tendency mag-crack ang pinahid natin na waterproofing. Kaya dapat mga construct, pinong-pino siya. Pwede naman mga construct magamit tayo ng electric drill, pero iinit mga construct kung marami ang haluin natin. Hindi tulad nitong press drill ang gamit natin. Kahit maghapon ng haluan, walang pahinga, hindi iinit mga construct. Kasi yan, iiwasan nga natin mga construct yung may dugtungan tayo. Kaya dapat pag nagpahid tayo ng waterproofing, dire-diretso mga construct, walang putol yan, walang pahinga. Yan mga construct, napahiran natin ng waterproofing lahat. Ngayon makikita naman yung mga construct, top coat na to, nagamit tayo dito ng Dixil mga construct. Itong mga construct, ang Dixil na to, top coat na to mga construct, kailangan within 24 hours matapos natin na may apply yung waterproofing, mapahiran agad natin ng top coat mga construct. Kasi pag hindi, maaring mag-crack mga construct yung waterproofing natin pag na-expose sa araw. Yan mga construct. Kaya ngayon, nakalipas mga construct yung 24 hours, nagpapahid tayo ng top coat. Ang ginamit natin mga construct, Dixil na pintura mga construct. Ito mga construct,
pang waterproofing din ito. Kahit na walang Pixiban, pwede rin itong mga construct na pintura lang ipahid natin. Pero dahil sa medyo malala na mga construct yung tulo nito, winaterproofing natin ng Pixiban muna para sure tayo mga construct. Yung Pixiban mga construct, halos 4 na coat tayo para siniguro natin na talagang sarado yung mga butas. At ito naman mga construct na top coat, 3 coat tayo mga construct. Ayan mga construct, diretso ang pipintura natin. Yan, pintura ulit tayo mga construct, diretso. Kailangan malinis mga construct ang pinagtatrabahuan natin. After na winaterproofing natin mga construct, kailangan malinisan natin bago i-top coat para walang bukol mga construct na pagpahid natin ng top coat, walang bukol. Kasi yung bukol na yun mga construct, pag naapakan nyo ng medyo mabigat-bigat, pwede pang mag-crack yun, pwedeng pagsimulan yun mga construct para mabakbak yung waterproofing natin. Sa mga baguhan mga construct na nag-waterproofing, kailangan malinis na malinis ang pagpapahira natin ng waterproofing. Walang alikabok, walang grasa, o walang dating pintura mga ka-construct. Yan mga construct na pinturahan na natin lahat. Bali pang 3 na yata ito mga construct na coat. Ang waterproofing mga construct, hindi lang yung porke halimbawa kung saan may tulo, yun lang papahira natin. Kailangan lahat na nakikita natin na pwede pagdaanan ng tubig, kailangan idamay natin sa pag-waterproofing. Kasi ang tubig mga construct, hindi natin alam kung saan talaga galing. Ito mga construct, makita ninyo sa wall na to, makita ninyo na isang pilang ang waterproofing natin kasi sabi ko nga may bubong naman ito sa ibabaw nito mga construct. Hindi ko lang mga construct nahagip ng video siguro, pero may bubong ito mga construct. Yan mga construct, yung ilalim ng railings, talagang sinisiguro natin na papahiran ng pintura, ginamitan natin ng paintbrush. Ayun mga construct, nakita pala yung bubong, kala ko hindi ko nahagip, kaya ganun lang mga construct ang waterproofing natin doon. Parang nag-waterproofing lang tayo mga construct ng sa CR, isang pilang ang pinahira natin. Ang pagpahid mga construct ng top coat o kaya waterproofing, hindi lang isang huwi lang mga construct. Kailangan i-cross natin yan para yung hindi nadaanan ng isang daan ng roller, pag i-cross natin sigurado dadaanan mga construct, yung mga butas-butas. Tapos ng mga construct yung pagtatop coat, yan makikita ninyo ang linis na. Kulay gray pala mga construct ginamit natin dito, pero may iba-ibang kulay ito mga construct.
May black, may red, may green, gray. Parang may dilaw pa nga itong mga construct na kulay itong pampahid natin. Itong mga construct makita ninyo, yan parang parapet wall na yan. I-waterproofing natin yan lahat mga construct kasi pwedeng dumaan din ang tubig yan sa ibabaw na yan mga construct.